sa bawat sulok ng bayan. May mga mata nagmamasid. Ako si Ibarra. At ang kasinungalingan ay may buhay. Huwag mong saktan. O saktan ka nito sa dilim. Sus kayo, maghintay nga lang kayo mga bulagsak. Nakakayimot talaga ang bansang to. Halatang ibang pamamahala dito para sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro Indian nakatira. Iyaw talaga sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi at nagtiis sa pagdidildil ng saging at kanin sa may San Diego. Ngunit nang umalis ako, ilan lamang ang matatanda at hermanos terceros lamang nagatid sa akin. Mga walang utang na loob. Mga Ginoo, ikinululugod kong ipakilala ang anak ng aking yumaong kaibigang si Don Rafael. Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya sa Europa. Sinundo ko siya simula sa kanyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayo na makilala lahat. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Nais ko pong makita muli ang isang matalik na kaibigan ng aking ama. Tawad ko, Reverensa. Huwag nagkakamali ako. Hindi ka nagkakamali iyo, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw pala ang anak mong yumaong na si Don Ibarra. Naway ang kasiyahan ng pagkait sa iyong amay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na taong iyong ama. Masasabi kong isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na tao sa mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako, na kanyang anak, ay walang kaalam-alam. Marapatin ninyo, nagayahin ko ang tradisyon sa Alemanya ng pagpapakilala sa bisita kung wala siyang kakilala. Kinalulugod ko po kayo na makilala. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Matanong ko lang, ilang taon ka nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng iyong bansa. Ang totoo po niyan, ang parang aking bansa ang nakalimot sa akin. Lagi kong naalala ang aking bayan kahit ako'y malayo. Totoo ba yan? Opo, Doña Victorina. Kahit kailan ay hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isip? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing magbasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magandang naalala ko sa bansang iyon. Kung gayon, isang bulag na ngal iyo. Bakit ka pa nagsaya ng pera upang punta ng Europa kung wala ka namang alam? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng mga kahit anong sinong mag-aaral. Huwag kayong magtaka sa daaning dating kurap.
Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa akin nung bata pa ako. At mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunit ako ang mapanahong ang kanyang reverensya ay madalas dumadalaw sa aming tahanan at nakakasalo sa pagkain ng aking ama. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lamang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan nyo sana na ako'y kailangan agad na lumisan. Pupunta pa ako ng San Diego sa Makalawa para sa Todos los Santos. Kaya't may kailangan akong puntahan. Hindi ka na ba talaga magpigilang umalis? Sana'y mahintay mo lang aking bulaklak na si Maria Clara. Alam ko na matagal ka na nang hinihintay. Paumanhin na akong doon. Ngunit mahalaga talaga ang aking katatagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Wala nang anuman, Ibarra. Patnubayan sa iyo at iyong paglalakbay. Nakita ninyo, minsan ay napakasama nung nagiging bunga ng pagpapadala ng inyong mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Lumalaki ang kanilang ulo at itinuturing na ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Magandang gabi po doon, Tiago. Nais ko lang pong makausap ang iyong anak. Abay sige, Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo na si Ibarra sa kanyang kwarto. Malamang nagbibigis pa yan. Pasok kayo. Gusto mo ba nang may inom, Ibarra? Di na po, senyor. Gracias. Swerte ako tayo pagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa na isang babaeng katulad mo. Napakatamis ng iyong dila. Siguro dahil dyan marami kang natinag ng babae sa mga magulang sa mga magkahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Ba't ako hanap ng iba? Sinungaling. Di ako makapaniwalang isinasara mo ang iyong mata pagdating sa magagandang babae sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinakapili. Patawad, kailangan ko nang lumisan sa iyong piling. Bukas ay Todos los Santos at kailangan ko nang may pagkita sa taong tutulong sa akin doon. Naintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng maligtas at maliwasay. Paalam aking pinalo. Patnubay ka nawa ng may naman. Larita, kung nga kayo nababalabag, magtulis ka ng kandila sa may San Roque at San Rafael. Paniguradong gagabayan nila si Ibarra sa kanyang paglalakbay. Hindi na tayo magkukay. Mga bago pa yan. Pareho na ang bago ibig mga yan. Ayoko na. May mga dugo pa ang buto at ang buhok. Masyado ka nang maselan. Huwag ko naguhan yung mga ginawa ko. Isang bangkay na 2 araw pa lang sa iyo. Pati namang gabi noon, umuulan pa. Nakakakilabot naman ang sinasabi mo. Tanggal yung mga pako sa buwan. Kaya tumibas ng mga kalahati na katawan ng bangkay. Saksakang pako ang bangkay. At pinuot ko ba malakas na ulan. Ha? Ba't mo ginawa yun? Sino nagkuto sa'yo? Sino ka pa? Hindi ang kurang malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Parang guardia street na pagtanaw. Ang utos ng kura, nailipat ang bangkay sa libingan ng mga higit. Hindi ko nagawa yan dahil sa malakas na ulan. Magandang gabi po. Alam niyo po ba kung nasan yung punto ng aking ama? Opo, tinaniman ko po ng halamang adelpha at nilagyan ko po ng malaking krus upang hindi ko po makalimutan. Akala ko po ba alam yung kinalalagyan ng aking ama? Alam ko po dyan. Ayan po! Diyan po siya nakalibing. Tanungin mo sa sekretero kung bakit ganun.
Tao po! Mawalang galang na po. Nakita niyo po ba yung malaking cross at may pangalan ng Ramay Ibarra? Yung cross sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinusunog ko ng kurang malaki. Kung gayon, saan mo dinala yung bangkay ng aking ama? Inutos po ng kurang malaki na ilibig siya sa mga libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Ang bigat po ng bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya iginalak ko muna siya sa ilog. Ikaw ba'y may gawa nito sa aking ama? Sumagot ka! Wala akong alam tungkol sa iyong sinasabi. Ang napalit ng kura, si Padre Damaso. Siya ang iyong hinahanap. Aba, Patawad. At hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Galit na siya. Matawad ko na siya. Hindi ko siya masisisi sa kanyang ginagawa. Gabayan nawa siya, Maya. Naku, sigurado magugustuhan ng mga anak kong hinanda akong ulam. Nabenta ko, gutom na gutom sila Basilio at Crispin mula sa simbahan. Siguradong magugustuhan ni Crispin ang hinanda kong tuyong tawilis, lalo na pag pinigalan ng kamatis. At buti na lang nakahingi pa ako kay Piloso Potasio ng tabang baboy ramo at patong bundok. Siguradong maglalaway si Basilio niyan. Oh, gutom na ako, Sisa. Aba, sarap na hinahain mo. Tikman nga. Pero pwede sa mga wala na natira, paano naman ang mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasan ba yung mga anak mo? Nasa kumpento, pero uwi rin sila. Alis na ako. Hindi mo madam detail ang pagdating ng mga anak mo. Alam ko sa sweldo sila sila ngayong araw Ganun ba? Sige, pagtabi mo ako ng isang release. Baka mahuli pa ako sa sunod ko. Sa likod ng katahimikan ng San Diego, nananatili ang mga sugat ng pangapi at kawalan ng katarungan. Ngunit sa bawat taong may tapang na panindigan para sa katotohanan, nagsisimula ang pag-asa para sa pagbabago.